Dalawang simbahang Katolika na ang ating binisita sa pag-obserba natin yan ngayong Semana Santa. Ngayon, atin namang bisitahin ang isa sa mga Jubilee churches doon naman sa bahagi ng Quiapo, istorya ng pag-asa at mapaghimalang kamay ng Poong Jesus Nazareno. Narito ang special report ni Bombo Grant Hilario. Bawat Pilipino, mahirap man o mayaman, may mga problemang pasan-pasan. Ngunit, papaano kung dumating ang oras na maramdaman mo na ikaw ay pagod at walang-wala na sa iyong buhay? Sino ang iyong lalapitan? Sino ang iyong kakapitan? Ngayong Semana Santa, tuklasin natin ang isang simbahan kung at pag-asa ang natatagpuan ng bawat debotong naniniwala. Nandito tayo ngayon mismo sa pambansang dambana at minor basilika ng Poong Jesus Nazareno at ito ang aking special report. Ang simbahan ng Quiapo ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila kung saan ito ay itinalaga bilang isang pilgrim church ngayong Jubilee Year of Hope 2025. Sa paligid ng simbahan, hindi maitatanggi ang ingay na iyong maririnig kaliwat kanan ng mga nagtitinda at pati na rin ang mga namamalimos na walang makain. Sa eksklusibong pagkakataon sa ating pag-iikot, sinamahan pa tayo mismo ni Reverend Father Kim Bibon, Parochial Vicar ng Quiapo Church na anyay mistulang dambana na ito ng pag-asa bago pa man maitalaga. In fact, bago pa naman magkaroon ng hubileo, ito ay dambana na ng pag-asa. Dahil dito makikita mo ang mga taong walang-wala. Wala nang mapuntahan, wala nang makapitan, wala nang malapitan, kundi si Jesus Nazareno lamang. Ito naman ay kaagad na pinatuhanan ng mga debotong ating nakapanayam na sina Cathy De Leon kasama ang kanyang pamangkin na si Kevin De Leon. Anila, kapag nasa Quiapo at nananalangin sila sa mahal na Poon, mayroong hindi maip na emosyon kasabay ng katuparan ng kanilang mga kahilingan. Yung feeling na paglalo na pag yung time na yung pag na natin yung ama namin, nung ko siya umiiyak ako. Pag papasok pa lang ako sa kanya, nakikilabutan na ako, naiiyak na ako, bumibigay na talaga ako, naiiyak na talaga ako sa kanya. Kumbaga, alam niya na hindi ko pa hinihingi, alam niya na yung dinaramdam ko, nasa sa loobin ko. Masarap naman po pala sa pakiramdam nung na-try ko. Tsaka parang lahat po ng bigat na pakiramdam ko, nawala. Tsaka ano po, pag pumapasan din po, yung lahat po ng hinihiling ko, nabibigay niya naman po. Panghabang buhay na po itong pangako. Parang ako na rin po kasi yung parang pumalit sa tito ko namatay na pagiging deboto din. Kaugnay rito, mapalad na pinahintulutan tayo na mas makalapit sa mismong imahe ng Poon kung saan ibinahagi pa ni Father Kim Bibon na ang Jesus Nazareno ay mistulang nakikipangusap pa sa atin at pinakikinggan ang bawat dasal ng mga dumudulog sa Panginoon. Ipinapakita sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Sa bawat pagtingala ng deboto kay Jesus Nazareno, kaalinsabay kasama nila si Jesus na tumitingala rin sa langit. Sama-samang inaangat lagi ang krus, sama-samang inaangat sila mula sa kadustahan, sa sakit at kahirapan na nararanasan nila sa buhay. Samantala, sa isang pambihirang pagkakataon, eksklusibo pang ipinakita ng naturang pari ang isang parte sa orihinal na katawan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya naman, upang masagot ang aking katanungan kung ano nga ba ang pakiramdam na maipahit o makahawak lamang sa Poon ay akin itong hindi na pinalagpas pa. Sa bisa na isang panalangin, pagbabaspas at paghipo mula sa orihinal na kamay ng Poon, naramdaman ko mismo ang kapayapaan na siyang hatid at biyaya ng Panginoong Hesukristo. Dahil dito, ibinahagi ni Father Kim Bibon na mayroon ding mga kwento ng himala, lalo na ang mga debotong nababasbasan. In fact, sabi nila marami ring mga milagro ang nangyari na rin sa paglalapit nila sa mapaghimalang kamay ni Jesus Nazareno. So I think it has been more than 100 years na. It has been there for more than 100 years na. Pagkatapos nito ay ipinakita niya din sa atin ang replika ng orihinal na retablo ng simbahan at iba pang mga replika o imahe ng Poong Jesus Nazareno
na siya namang dinadala sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya naman, mensahe ng naturang pari sa mga bibisita sa simbahan ng Quiapo na huwag lamang kumuha ng litrato bagkus siling niya na naway maranasan din ng bawat isa ang pag-asang hatid ng Panginoon. Ang hiling ko lang sana kapag pupunta kayo dito, hindi kayo pupunta parang turista, para lang makapaglitrato, para lang makapag-picture. Pero sana pagpunta nyo dito, pagpasok nyo sa dambanan ni Jesus Nazareno, maranasan nyo rin yung sinasabi kong pag-asa. At meron ding kaalinsabay lagi itong pagmimisyon na sa bawat pag-aalis, paglabas nyo ng pintuan ng dambanan ni Jesus Nazareno, maging instrumento rin kayo ng pag-asa, pag-ibig, awa, habag, pagmamahal ng Diyos sa iba. Tuloy ho kayo at maging kapwa misyonerong disipulo rin. Pag-asa para sa mga may sakit, pag-asa para sa mga may problema, at pag-asa para sa mga walang-wala na sa buhay. Tulad ng pagkapit ng mga deboto kay Poong Jesus Nazareno, makilala panawa natin ng lubusan ngayong Semana Santa ang Panginoon na siyang hatid lamang ay walang iba kundi pag-ibig at pag-asa sa ating buhay. At yan ang kabuuan ng aking special report. Ako si Bombo Grant Hilario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!